isasagawa po ang marangal na pagdating ng ating panauhing pandangal. Dadala. Alis. Tanghal. Kalupunan, mga pinuno at kawal. Tanghal. Dadala. Alis. Baba. Mahal na Pangulo, handa na po ang panog pandangal upang libutin.
Tanghal. Kalipunan, tanghal. Ba, ta. Dadala. Alis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, pinapaabot ng ating panauhing pandangal, Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas at punong pangkalahatan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Mga kababayan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dadako tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kasama ng ating mahal na Pangulo, sina kalihim tagapagpaganap, Salvador Medialdea, punong lungsod ng Maynila Joseph Ejercito Estrada, kalihim Delphine N. Lorenzana ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa, nanunungkulang tagapangulo Tomas M. Orbos ng Metropolitan Manila Development Authority, Special Assistant to the President Christopher Bongo, Dr. Rene R. Escalante, nanunungkulang tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at ng Lupo ng mga Pambansang Pagdiriwang, Direktor Ludovico D. Badoy, nanunungkulang patnugot tagapagpaganap, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Reynato S. Puno ng Knights of Rizal, nanunungkulang tagapangulo o Direktor ng National Parks Development Committee Penelope Belmonte, Teniente General Eduardo M. Año, puno ng Kalipunan, Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang mga pinuno ng pangunahing sangay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Teniente General Glorioso V. Miranda, Huklong Katihan, Teniente General Edgar R. Falorina, Huklong Himpapawid, Vice Admiral Ronald Joseph S. Mercado, Huklong Dagat, Commodore Joel Garcia, Komandante ng Tanod Baybayin ng Pilipinas, at Police Chief Superintendent Edwin Roque, kinatawan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Handa dola. Alis. Tanghal. Mga pinuno, tanghal. Ta. Baba. Ta. Handa dola. Alis.
Baba! Baba. Palis. Mula po rito ay isasagawa ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Saksihan po natin ang pag-aalay ng bulaklak na isasagawa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama sina Dr. Rene Escalante at Teniente General Eduardo M. Anyo. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-alay ng bulaklak. Harap sa kanan. Kabo. Mga pinuno, tanghal. Pa.
pinuno, baba. Handa na. Alis. Baba! Harap sa kaliwa. Sad. Sa paggunitang sa ika-120 anibersaryo ng kamatayan at kabayanihan maging kadakilaan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ang tema po ng programang ito ay Rizal Bayaning Global, Idol ni Juan. Katatapos lang po mag-alay ng bulaklak ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa harap ng bantayog ni God Jose Rizal. Bukod po kaya Pangulong Duterte, kabilang din po sa VIPs. Balikan po natin ang Pinuno, tanghal. Pinuno, baba. Handa na. Alis. Baba! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-alay ng bulaklak. lamang ng pag-aalay ng bulaklak ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa harap ng bantayog ni God Jose Rizal. Yan po ay kabilang pa rin sa mga nakagawian ng tradisyon tuwing ginugunita ang anibersaryo ng kabayanihan ng ating pambansang bayani. Bukod po kay Pangulong Duterte, kasama din sa mga VIP na dumalo sa programang ito sina Executive Secretary Salvador Medialdea, ang alkalde po ng lungsod ng Maynila, Joseph Ejercito Estrada, ang kalihim ng National Defense, Department of National Defense, Secretary Delphine Lorenzana, MMDA Chairman Tim Orbos, at kasama din po si Special Assistant to the President, Bong Go. Noong tinaas po yung watawat ng Pilipinas, kasama rin po ni Pangulong Duterte na nanguna riyan si National Historical Commission of the Philippines Chairman Rene Escalante. Bago po itong programa ngayong umaga ay naglabas ng opisyal na mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nagbalik tanaw nga ito sa kabayanihan na ipinakita noon ni God Jose Rizal. Ayon sa Pangulo, tulad noong kapanahunan ng ating pambansang bayani, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipaglaban para po sa ating kalayaan at laban din kontra kahirapan, yung patuloy na pagsugpo sa kriminalidad, maging iligal na droga at katiwalian. Ayon po kay Pangulong Duterte, ito yung mananakop na sumusupil sa puso yung mga lason po ng lipunan na aking nabanggit kanina, kagaya ng kriminalidad at iligal na droga, ang mananakop na sumusupil sa puso, isip at kaluluwa ng ating mga kababayan. Kaya naman ang buong pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Duterte ay nananawagan po sa lahat ng ating mga kababayan na makibahagi sa labang ito tungo sa tunay na pagbabago. Hinimok din ng Pangulong Duterte ang mga Pilipino na ituloy ang sinimulang pagbabago ni God Jose Rizal. Ang napapanood niyo po ngayon ay photo opportunity na lang ni Pangulong Duterte sa ilan po nating mga mamamayan na dumalo po ngayong umaga para sa anibersaryo po ng Rizal Day.
Tuwing 30 po ng Disyembre ay ginugunita po ng buong bansa itong Rizal Day sa pamamagitan nga ng pagtataas ng ating watawat at pag-aalay ng bulaklak na naganap po kanina. At bukod po dito sa Luneta Park ay nag-aalay din ng bulaklak sa iba pang mga monumento ng ating pambansang bayani doon po sa Rizal Shrine sa May Calamba, Laguna at maging sa Zamboanga. Kung may bahagi ko lang po, no, batay po sa ating kasaysayan, ito pong paggunita ng Rizal Day tuwing December 30 ay base na rin sa decree na inilabas pa noong unang panahon ni General at dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong December 20, 1898. At para po yan ay italagang anibersaryo, yung anibersaryo ng pagkamatay ni Gato Jose Rizal in December 30, at the same time National Day of Mourning din para kay Rizal at iba pa mga biktima ng mga mapang-abusong mananakop na Kastila noong panahong iyon. Bukod po sa pagiging national non-working holiday, ang December 30 talaga ay makahulugan, lalo pat ito yung dahilan para magtipon-tipon tayong muling mga Pilipino upang gunitain yung kabayanihan na ipinakita ni Gato Jose Rizal para makamit ang demokrasya at maipaglaban ang ating kalayaan sa pamamagitan na lang ng kanyang talento sa pagsulat at kilala po sa kanyang mga writings, yung Noli Me Tangere or Touch Me Not at El Filibusterismo, kung saan ginamit niya ang mga librong ito bilang kasangkapan upang ma-expose po yung pang-aabuso at lason sa lipunan na ginagawa po sa ating mamamayang Pilipino noong unang panahon ng mga Kastilang mananakop. Ang December 30 po, bukod sa ito ay Rizal Day, ito rin yung kanyang death anniversary at taliwas po ito sa nalalaman ng iba na kanyang birthday dahil si Gato Jose Rizal po ay ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay sa edad na 35. Ang December 30 po ay simbolo rin ng pagmamahal ng ating pambansang bayani para sa ating bansa at kung saan ibinuwis niya ang kanyang buhay para maipaglaban ang ating kalayaan. At ngayon po, ang inyo na lang na napapanood, ayan, nakikipag-usap si Pangulong Duterte, nakikipagkwentuhan doon sa ilang mga mamamayan na kinukuhaan po siya ng litrato. Doon pa rin po sa mensahe na inilabas po ni Pangulong Duterte, na idagdag niya rin na sinabi niya na tayo ay mapalad na tagapagmana ng mga pagpapakasakit ni Rizal ng kalayaang kanyang ipinaglaban at ng pagkatao at dangal na pinaniniwalaan niyang karapat-dapat nating ipagtanggol. Higit po sa pagkilala sa kanyang mga kahanga-hangang katangian, mas mapararangalan din po natin si Rizal kung ituturing natin siyang ilaw at gabay sa ating panahong mapanghamon at mapanganib. Mahalaga rin po lalo na sa kasalukuyang henerasyon, sa mga kabataan sa ngayon na talagang maipa-realize sa kanila yung kabayanihan ni Jose Rizal. At mas malalaman po nila yan kung sila po ay mag-research at mag-aaral pa ng kasaysayan ng ating pambansang bayani. Wait lang. Okay na tayo. Just take care. But this 6 years will be a hard time. Kasi you get to lose the sight. So it will be kind of an adjustment for everybody. I was prepared to review from the last. And I assure you, it will be not really very great, but we would have it in One of our relatives would like to have a picture. Of course. There's sa Tulinga side. Narcisa side. Yung mama na Mindanao kasi kami, malayo kami. So wrap up na ako. Wrap up extra.
Kung hindi pa sa dapitan, Okay. kapag kami from the Maria Rizal. Kami from the Maria Rizal. Ang formal na seremonya at programa dito po sa May Luneta Park sa lungsod ng Maynila para po sa ika-120 anibersaryo ng kamatayan at kabayanihan ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na pinangunahan nga po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama po yung iba pang mga VIP sa gaya po ni Executive Secretary Salvador Medialdea, Special Assistant to the President Christopher Bongo at ilan pa pong mga lokal na opisyal nitong Metro Manila Local Government Unit. At sa naganap po na seremonya kanina, pinangunahan ng Pangulo yung pagtataas po ng ating bandila at maging pag-aalay po ng bulaklak doon mismo sa harap ng bantayog ni Gat Jose Rizal. Ang seremonya pong ito ay isang simbolo pa rin ng pagbunita sa mga nagawa po ng ating pambansang bayani upang makamit ang demokrasya at kalayaan ng bansa. Naway magsilbi po itong inspirasyon sa mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon na mas paigtingin pa yung kanilang pagmamahal sa ating bayan. Ang nagaganap na lang po ngayon ay pakikipag-usap ni Pangulong Duterte sa ilan pong mga ordinaryong mamamayan na dumalo dito sa May Luneta Park. At inyo po natunghayan ang special coverage ng PTV para sa ika-120 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Para sa PTV, ako po si Sweden Velado, live mula sa lungsod ng Maynila.